Zesheng? Hello, Zesheng. Wewe, babalik ako sa China. Natapos na rin sa wakas ang kaso ng divorce ko. Wewe, tama ka. Ang bawat pa may karapatang itaguhid ang kaligayahan. Mahal ko si Ashing. Hindi ko siya dapat na-miss. Well, ako nang bala sa mga bagay dito. Mabalik ako sa lalang madaling panahon. Bebe, tandaan mo, sundin mo ko. Sige. Anong nangyari? Wala. Ipinaliwanag niya na babalik siya sa China. Ang mga mandaragat ay handa na at mabilis na umalis. Matulog ka na. Musician, 4 na taon na kita binantayan. 4 na taon na kitang kasama. 4 na taon din akong natulog sa iyo. Ang ating relasyon ay hindi kailanman nakita sa liwanag. Kung tutuusin, ikaw ang ex-boyfriend ni Jane. Ang relasyon natin, babalik ito na may babala. At ito ay ganap na natapos. Anong mas mabuti? Gusto mong lumipat? Naging abala ang tindahan kamakailan. Mananatili ako sa tindahan saglit. Huwag kang mag-alala, hindi ito magtatagal. Sheshe! Wewe! Oh, miss na kita. Bakit naman ka na sobrang pagkatapos ng maraming taon? Nagkaroon ka na ba ng boyfriend? Inabusin ka ng boyfriend mo? Masyado na akong pressure sa trabaho. Iuwi muna kita sa syudad. Tara na! Napakabango nito. Wewe, hindi mo alam kung gaano kalalang pagkain sa Melbourne. Masakit talaga para sa mga katulad kung mahilig sa maanghang na pagkain. Dapat kang kumain ng mas maraming tuwik. Kahit hiwalay na kami ni James, pero iginawa ng korte ang mga bata sa kanya. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Siyempre, pumayag ako. Hindi ko naman gusto si James eh. Nabuntis ako pagkatapos ng one night stand. Natatakot ako na baka masaktan ng abortion ang katawan ko. Kaya ko siya pinakasalan doon kahit na ipinanganak ko ang aking anak na babae. Buti na lang may caregiver si James. Bukod dito, magkakuha ko na $3 million sa isang taon. Anong masama doon? Pero, anak mo rin yung hindi ba? Tapos, hahayaan mo? Anong dapat kong gawin? Ang aking mga magulang ay parang kilalang tao sa mundo ng negosyo. Hindi mo ako papayang ibalik ang bata. Hayaan mo silang tumawa. Sheshe, huwag kang magalit. Hindi ko sinasadya yun. Wewe, ikaw ang matalik kong kaibigan. Pangako mo sa akin, ang bagay na ito ay hindi ko maipapaalam sa aking mga magulang. At siguradong hindi ko maipapaalam kay Ashing, okay? Hindi pwedeng malaman ng mga magulang ko ito. At hindi mo dapat ipaalam kay Ashing ang tungkol dito. Well, kung hindi gusto ni Ashing na makipaghiwalay sa akin, hindi na sana ako nag-abroad at gumawa ng napakaraming problema. Pero gusto ko talaga siya. Kung hindi, ay hindi na ako bumalik para sa aming hiwalayan. Wewe, best friends tayo. Tinulungan mo ako sa lahat ng oras sa kolehiyo. Ngayon, tutulungan mo rin ako, tama? Wewe, gusto kong maglakbay ng magkahawak kamay sa iyo sa buong Asya. Hayaang mapuno ang lahat ng lugar sa ating mga alaala. Nabalitaan ko na magdara si Lucy Sheng ng debate competition sa school. Ang style ng isang talentadong lalaki. Puntahan natin at tingnan. Hoy, narinig mo yun? Lucy Sheng. Sino si Lucy Sheng? Hindi mo alam na siya ang pinakamagaling sa law department ng school namin. Tara na! Siya yung lalaking yun. Tumingin siya sa akin ngayon. Ay, sobrang gusto ko siya. Dapat mahuli ko siya. Hoy, hindi ka magnanakaw ng lalaki sa akin, ha? Paano ako mangangako?
Kung magnakaw ako ng lalaki sa'yo, hahampasin ako ng kulog. Maghihintay ko para sa iyong kasal. Ako ang maunang maging bridesmaid mo. Bakit ang seryoso mo? Hindi pa kita kilala. Siguradong hindi ka magnanakaw ng lalaki sa akin. Hoy, di ba taga literary club ka? Ang ganda ng pagkakasulat mo. Sumulat ng isang libro para sa akin. Hindi maganda yan. Oh my God! Ano? Totoong nararamdaman ko para sa kanya. Hindi lang ako magaling magsulat. Kailangan ko ng tulong mo. Mga karakter ng Chino. Okay, matutulungan kita. Hayaan ako magpakilala sa iyo. Ito ang boyfriend kong si Lu Zisheng. Shishi, naiintindihan mo ako. Pero hindi mo naiintindihan kung gaano kalalim ang pagmamahal ko kay Lu Zisheng. Wewe? Wewe! Oh, sinabi ko na sa iyo, gusto kong bigyan mo ako ng payo, pero ibang iniisip mo, masyado kang hindi tapat. Well, iniisip ko lang ang mga bagay sa tindahan. Sheshe, tutulungan kita. Mahusay. Ay oo, balita ko nandito rin opisina ni Ashing. Meron ka bang anumang pakikipag-ugnayan sa kanya sa mga nakaraang taon? Nakipag-ugnayan ka naman sa kanya? Kadalasan kasi sobrang busy ko. Paano ako magkakaroon ng oras para makontak siya? Let's talk about it. Sikat na siya ngayon. Sobrang busy din niya. Gusto ko sanang hingin sa iyo ang phone number niya. Tanungin natin ang ibang mga estudyante. Ngunit, nung si Ashing ay nasa kolehiyo, isa siyang nangungunang estudyante sa law department. Hindi ko inaasahan na makakaasa siya sa sarili niyang lakas. At nagbukas na isang sikat na kumpanya. Oo. Wala akong masyadong alam sa mga ito. Kasuklam-suklam na itinago ko ito sa loob ng 4 na taon. 4 na taon kasama si Lu Zisheng. Dapat na nakaramdam ako ng kasiyahan. Bakit? Medyo hindi pa rin ako masaya. By the way, pumunta ka sa lugar na pinagtatrabahoan mo at bumili ng 2 pang pares ng sapatos. Okay. Ito ay talagang mahusay at isang malaking international na tatak. Wewe, napakalapit mo sa law firm ni Ashing. Talaga? Hindi ko napansin. May 2 bagong modelo kamakailan. Ipapakita ko ito sa iyo. Tingnan natin kung hindi mabasa ang isang ito. Subukan mo. Okay. Sa tingin mo ba kasya ito sa akin? Hello, sir. Ano ang hinahanap mo? Ako na ang maghahanap. Okay. Ashing, matagal na tayo hindi nagkikita. Kahanga-hanga para sa mga dating magkasinta na muling magkita. Bakit ka nandito? Oh, para tulungan ng isang kaibigan na bumili ng sapatos. Hey, ikaw bang manager ng tindahang ito? Tulungan mo kong pumili ng isang pares. Okay. Ang pares na ito ay isang bagong modelo sa aming tindahan. Balutin mo ito. Shaolin. Ashing, matagal na tayong hindi nagkikita. Paano kung upo tayo at magkwentuhan sa kung saan mamaya? Ibang araw na lang. May gagawin pa ako ngayon. Wewe, nakatingin lang siya sa akin na parang dumaraan. Sa tingin mo, may ibang babae na siya? Ayaw niya ba sa akin? Ayaw niya ba sa akin? Hindi. Palagi kanyang gusto. Bakit pa maiwan na yung larawan sa libo-libong tahanan? Talaga? Wewe, paano mo nalaman ang tungkol dito? Madalas pumunta sa amin ang asawa ng kasamahan niya para bumili ng sapatos. Binabanggit ko ito paminsan-minsan. Patunay ba yan? Tamang desisyon kong bumalik? May chance pa naman ako eh. Wewe, tumira na lang ako sa lugar mo. Dapat manatili ka sa hotel. Masyadong magulang lugar ko. Natatakot ako na hindi mo ito matiis. Anong meron? Hindi kita inayawan. Hindi mo ako inayawan. May kailangan akong ayusin. Ang lahat ay nakaayos na para sa iyo. Umakyat ka na. Sige.
Tumingin ka sa likod. Huwag mo kaming sundan buong maghapon. Ganun ba ako ka-boring? Dito mo na yata siya dadalhin sa hotel. Hihintayin kita dito ng maaga. Sige. Takin ang kamay mo. Ibibigay mo sa akin? Nagkataon lang na nakita ko siya sa tindahan, kaya napag-isipan ko na gusto mo ng ganyang pulseras. Masaya ka ba? Magandang binibini? Magkakaroon ba tayo ng future? Napaka-busy mong tao. Naglaan ka pa talaga ng oras para bilan ako ng regalo. Hindi ba ako pwedeng maging masaya? Kaya, paano mo ko mapapasalamatan? Ito ay... Namiss lang kita ngayon. Kahit na binili ko ito sa iyong tindahan, pera lang ang ninakaw ko, maaari itong ituring na isa pang regalo. Hello, darling. Napakahusay mo talaga. Huwag kang pumunta sa tindahan, pumunta ka sa lugar ko. Nagawa ko ba talaga sa'yo yon? Tingnan natin kung masakit ba. Ayoko. Ang tagal na nating magkasama, nagbiro lang naman ako. Magkasama? Musician, ganito talaga tayo. Hindi mabibilang ating pagsasama. Ay! Wag na! Hello? Anong meron, Sargento? Kinakausap mo pa ako? Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Halika at sama mo ko mamili. Inip na ako. Okay, pupuntahan kita agad. Hindi ka alis ngayon? Hindi ako busy kanina. Kasama mo si Lidansi sa Biyernes. Ayos lang. Anong ginagawa mo kapag maaga? Natakot ako na baka masyadong abalang tindahan, kaya ako na lang. Napakaganda ng sapatos ng manager. Bakit mo pinalitan? Uulan ngayon. Ang mga sapatos na ito ay hindi maaaring mabasa. Ang mga sapatos na ito ay nakita ko na rin ang babala. Hindi ko kayang suotin to sa harap niya. Wewe, nakipag-ugnayan ako sa isang matandang kaklase kahapon. Sabi nila, wala pa siyang nahanap na babaeng kaibigan. Hindi niya talaga ako girlfriend. Hindi niya ito inamin. Sa tingin ko tama ka. Dapat may gusto pa sa akin si Sheng. Anibersaryo ng paaralan sa loob ng 2 araw. Nagpa siya akong magtapat sa kanya sa harap ng lahat ng mga guro at estudyante sa paaralan. Gaano mo siya katigas, hindi rin dapat ako tanggihan. Sa tingin ko, magandang suportahan ka. Kakailanganin kong tulong mo.
Wewe, sa tingin mo ba mukhang magandang singsing na ito? Maganda. Binigyan ko rin ng isa si Ashing dati, pero di sinasadyang nawala yun nung lumabas ako maglaro. Bibili ako ng isa pa para sa kanya. Isa lang alang lamang ito bilang kabayaran. Sheyue, itigil ang pagkakaroon ng ilusyon. Ano ang maaari mong gawin? Hindi ka pa nababanggit ni Lucy siya sa mga kaibigan niya. Aminin mo na, siya at ang pulis ay mag-asawa. Kapag nawala ang pag-ibig, mawawala ito. Pero ang pagkakaibigan, hindi ito magkakaroon. Not to mention na ako ang nag-agaw kay Lucy siya. Hindi na ako magtatagal pa. Wewe, anong iniisip mo? Bakit hindi ka nagsasalita? Sheshe, talagang hahayaan kong magkabalikan kayo ni Lucy Sheng. Magtiwala ka lang sa akin. Bakit naging tanga ka bigla? Ang masasabi ko sa'yo, ayoko ng babae. Kung gusto mo ako, then you deserve it. Hindi mo ba alam? Baka balang araw, mainlove ka sa akin. Ito ay noong ipinanganak ko ang aking anak na babae. Ang peklat na naiwan, iniisip ko ito nang ipinanganak ko siya. Manganganak din ako kay Ashing in the future. Wala nang manganganak ng babae. Tama ba? Paano kung tratuhin ka ni James? Ha? Gusto niya ako. Hindi ko siya gusto. Ayaw niya akong hiwalayan. Gagamitin ko ang anak ko para pilitin siya. Sa wakas, hindi ba pinirmahan mo lang ang divorce agreement? Sinabi ni James na ito ay para sa kanyang anak na babae. Sa totoo lang, ayaw niyang hiwalayan si Mr. Jane. Wewe, summer na ngayon. Bakit nakasuot ka pa ng mahabang pajama? Hindi naman kasi tayo naliligo ng sabay. Hindi ko alam kung ano ang hugis ng iyong katawan. Hindi naman sa hindi mo alam na nilalamig ako. Ito ba? Tapos ang init ng katawan ko. Bibigyan kita ng init. Bakit ano number? Scam ko lang ito. Buti na lang, hindi pa ako nagdagdag ng isang pakete ng tala kay Lucy siya. Nakakatamad talaga. Lucy siya, hindi na kita kukontakin muli. Hindi na mauulit. Papa, babalik ako sa loob ng 2 araw. Okay. Papa ko yun. Alam niyang nakabalik na ako sa China. Hinihimok niya akong umuwi. Alis muna ako. Magkita-kita tayo sa anibersaryo ng paaralan sa loob ng 2 araw. Tandaan na tulungan mo ako. Tara na. Hello, Shaolin. Maaari mo bang tulungan akong magpahinga ng 2 araw? Hey! Bakit ang tagalong dumating? Malapit na magtanghali. Huli na para makahabol sa drama kagabi. Hoy! Sabi ko sa'yo, may palabas ako naghihintay sa akin. Hintayin kong matapos ang aking pagganap sa isang sandali. Ipagtatapat ko ang aking pagmamahal kay Ashing sa publiko sa entablado. Magtapat sa publiko? Hihintayin kong pagsagot at pagsang-ayon niya sa akin. Ilabas mo ang singsing ko. Hey! Narito ang isang talentadong tao mula sa Department of Law. Ashing! Wewe, parang kanina lang nakatingin sa akin si Ashing. Hey, Eugene yan. Hindi ka pa lumipat sa UK? Ako, wala sa mabuting kalusugan ng lolo ko. Dumaan para dumalo sa anibersaryo ng paaralan. Matagal nang hindi nagkikita. Oo nga, matagal na tayong hindi nagkita. Hey Jay, masyado kang boring. Bakit? Pagbalik ko, ang mga mata ko ay kay Wewe lang. Wewe, pwede ba kita maging girlfriend? Sorry, hindi ko maipapangako sa'yo. Gusto mo si Lucy Zheng, tama ba? Hindi mo gusto. Boyfriend na siya ng pulis. Alam ko. Pero, hindi mo kailangan sabihin kung may gusto ka. Hoy, narinig ko. Kay Jin yan was heartbroken sa babaeng ito nang mag-abroad siya. Walang puso talaga. Nasa ng school beauty na si Gina. 4 years nang hindi nagkita. Paganda ng paganda. Kung sakaling hindi mo ito makikilala, huwag kang magalit. Wewe, single ka pa rin? Bumalik na si AJ. Hindi ka handa, i-renew natin ang relasyon natin sa kanya?
Maaari mong subukan. Sa wakas, naisip mo na isang mabuting tao tulad ni AJ. Malaking kawalan kung palampasin mo ito. Oo, hindi iniisip na hindi magkita sa loob ng maraming taon. Single ang dalawang dilag hanggang ngayon. Oo, bebe. Huling beses kong dinala ang aking anak sa aquarium. Nakita kitang may kasamang lalaki. Hindi ka marunong umibig kaya hindi mo sinabi sa akin. Hindi ka marunong umibig at hindi mo sinabi sa amin. Wewe, okay lang kung hindi mo sasabihin sa iba ang tungkol sa relasyon nyo. Well, kaibigan ko lang yung taong yun. Dumating siya para maglaro. Iniikot ko siya. Buti na lang at hindi nila nakita ang mukha ni Lucy siya. Pasensya na po. Punta muna ako sa banyo. Pasensya na. Tawagan mo naman ako. Ayaw na kitang makasama. Mukhang ayaw din ng WeChat na pumunta sa mga bundok. Lucy Shen. Gusto mo ba ako? Nagkasama tayo ng matagal. Kailangan ko pa bang sabihin ito sa'yo? Pero matagal na tayo nagsama. Aminado ka ba sa relasyon natin? Lucy Sheng, pagod na ako sa relasyon natin ngayon. Hindi mo ako mabibigyan ng kasiyang-siyang sagot. Ayoko nang maulit ito. Lucy Sheng, kapag sabihin mong gusto ako, gagawin kong lahat para sa'yo. At kahit nag-gumugol na isang buhay bilang kapalit ng babala ng pagpapatawad, pero hindi mo ginawa, Lucy Sheng. Napakalapit mo sa akin. May mga bakanting upuan dito. Maraming tao tayo magkakasamang nakaupo. Weiwei, hayaan mo kong gawin ito. Kung magbabalat ka ng sobra, responsable mo lang ang pagkain. Ashing, gusto mo ba? Matamis ito. Alam ko, may gusto pa sa akin si Shane. Nagmamatigas lang ako. Ihahanda ko muna. Oh, kung hindi para kay Lawyer Lo ito, paano ka nakakita ng parang Police Academy na performance? Ashing, maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan! Maligayang kaarawan. Ang 4 na taon na magkasama kami ni Lucy Sheng, hindi ko pa siya nakita ngumiti ng ganitong kalambot. Matinaw din siya kahit nasa kama. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how Sheshe, gusto mo rin makinig sa kantang ito? Hindi ko alam ang kantang ito noon. Nakinig ako kasi nagustuhan ni Ashing. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how Napakaganda at matapang na babala. Ay ang pinakaangkop para kay Lucy Sheng. Weiwei, ano bang nangyari? Gusto mo bang pumunta sa infirmary? Weiwei, Jin yan. Gusto mo pa ba ako? gusto? Gusto naman kita palagi. Then, magsama na tayo. Sige. Nothing's gonna change my love for you. Sa katunayan, pinili ko ang kantang ito ngayon na Songs Are Selfish. Gusto ko magtapas sa taong gusto ko. Lucy Sheng, gusto kita. Maaari ba tayong magsimulang muli? Gusto kitang makasama. Magkasama! 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 Mabuti. Medyo
Hindi ako komportable. Ilabas mo muna ako. Mabuti. Weiwei, seryoso ka ba sinasabi mo? Well, magkaklase naman tayo noon. Sapat na para magkaintindihan. Hindi lang tama na magkasama. Pero nakikita ko sa mga mata mo. Gusto mo pa rin si Lucy Cheng. Okay lang, Weiwei. Gusto kita. Kaya kong magpanggap na hindi ko siya nakikita. Weiwei, kaya kitang bigyan ng oras para kalimutan siya. Pero kailangan mong mangako sa akin. Simula ngayon, wala ka nang magagawa kay Lucy Shen. Dahil simula ngayon, ikaw na ang kasintahan ko. May isang napakahusay na lalaki na nagkagusto sa akin. Bakit ko gagawin ito sa sarili ko? Bakit ka na umalis? Nagsimula ulit kami magkasama ni Ashing. Alam kong sobrang cold niya sa akin noon. Akala ko, tatanggi siya. Halatang may gusto pa rin siya sa akin. Kailangan kong umamin ng ganito. Sobrang nakakainis. Kumusta ang pag-uusap mo kay Jian? Magkasama din kami ni Jian. Napakabilis! Wala akong pakialam kung i-treat ko si Ashing sa ibang pagkakataon. Wow! Hindi ko inaasahan to. Ang abogado si Lu at ang kanyang kasintahan ay nagmamahal pa rin sila. Huwag tumingin sa iyo yung telepono kapag oras ng trabaho. Tingnan yung iba. Hindi kinalimutan ang pagkikita. Sinabi mo na ang mabubuting lalaki ay walang bahagi sa atin. Shalem, magtrabaho ka na. Okay. Maaari lamang siyang maging mainis sa mga babala at sabihin sa mundo na nakasama ko siya ng 4 na taon. Ngunit wala kahit kalahati nito. Kung patuloy kang naninirahan sa komunidad, maaari kang madaling makatagpo ng mga babala. Hello, Jane. Ang aking bahay ay dapat ng bayaran. Pwede ba akong lumipat sa bahay mo? Manager, may boyfriend na talaga tayong dalawa. Ikaw talaga. Tingnan mong manager na mukhang malarusas ngayon. Dapat masaya talaga. Pagkatapos, ay kailangan natin kumuha ng wedding candies. Ito ay isang treat para sa lahat mula sa aming dalawa ni Weiwei. Salamat, manager! Kung wala na kayong ibang plano, susundin ko na siya ha. Sa pagkakataong ito, magastos ka. Paano kaya ito? Yung isa pinadala ng customer. Huwag kang mag-alala, ikaw ang nasa puso ko. Ito ang pinakamahalaga. Tama yan. Gusto mo bang subukan ng mga alimango mula sa Yangqing Lake sa gabi? Okay, tara na. Wewe, Hejing yan. Nagkataon lang na pumunta din kayong dalawa dito para kumain. Oo, nagkataon lang yun. Bakit mo siya niyakap ng mahigpit? Wewe, best friend ko, dito ka maupo ka. Since nandito na tayo, sabay na tayong kumain. Masigla kahit masikip, mas mabuting samantalahin ko si Ashing na hindi busy. Kaya naman, hiniling ko na samahan niya ako. Gusto ko talagang kumain ng alimango. Mahilig din si Weiwei sa mga alimango, kaya dinala ko siya dito. Mahilig ka rin kumain ng alimango? Tapos nahihirapan si Weiwei. Hindi tulad mo, meron kang attorney go. Natural, hindi ko maintindihan ito. Hoy, Jenya, bakit mo ko sinakal? Naniniwala ka ba na kinuha ko si Wewe? Huwag na kayo masyadong mag-away. Si Wewe ang pinakamahusay. Tutulungan kita. Oh, ako mismo ang gagawa. Okay lang, Weiwei. Bawat pulis ay may abogadong sigu. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Wewe, hayaan mo na lang siya mag-dial. Ito ang panahon kung kailan maaaring gumanap ng papel ang iyong kasintahan. Anong mali?
Alam kong mahilig kang kumain ng seafood, kaya gusto kong lutuin ito para sa iyo ng personal. Pero hindi ko inaasahan na ganito pala kaya ang buhay. Mag-ingat ka sa susunod. Para sa kanya, hindi talaga ako kasing galing ng pulis. Gusto kong gumawa ng seafood slider para sa kanya. Isang pangungusap lang ang nakuha ko. At ang pulis ay nakaupo doon at naghihintay na kumain. Hindi mo na kailangan madumihan ang iyong mga kamay. Wewe! Bakit ang gulo mo lately? Medyo mataas ang pressure sa trabaho kamakailan. Anong mali? Gusto ko lang magtanong, kayong dalawa libre ba kayo ngayong weekend? Sabay tayo magbakasyon. Sarado ang kaso sa mga kamay ni Ashing. Malaya siyang samahan ako. Baka kakayanin ko. Pareho kaming libre kapag weekend. Mahusay! Saan ka nakatira kamakailan? Wewe, sabay kaming susunduin. Kami ni Weiwei ay nagsasama kamakailan. Hey! Anong nangyari? Bakit di ka nag-iingat? Ashing? Okay ka lang? Bakit di ka nag-iingat? Buti na lang lagi akong may dalang band-aid. Magaling yan. Sinabi ni Ashing na siya ay isang light sleeper. Hindi man lang niya ako pinalipas ng gabi sa bahay niya. Si Lawyer Lou ay abala. Araw-araw naninigas ang ugat ko. Nasaan ang girlfriend ko? Wala rin akong tiwala sa kanya. Maglalakad pa uwi sa gabi, kaya mas mabuting mamuhay kasama ako. Ashing, pwede bang lumipat din ako sa pwesto mo? Weiwei, okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Well, Si Ashing ang pinakamabuti sa akin. Wewe, may contact information ba kayo ng mga dati nating kaklase? Wala. Anong nangyari? Hindi pa si Ashing, nahanap ko siya. Ginugol sa ibang babae. Hey! Wewe, ano bang nangyayari sa'yo? Masyado akong laging abala lately. Natumba pa ako habang naglalakad ngayon. Well, hindi ka siya ng sapatos ko ngayon. Sheshe, huwag kang masyadong mag-isip. Si Liu Zixing ay sikat na sikat ngayon. Kung talagang may kasama siyang ibang babae, let's sleep together. Dapat matagal na itong naiulat ng media. Hindi naman. Habang tinutulungan ko siyang maglinis ng bahay, may nakita kong dalawang unan sa kama niya. Amoy pabango ang isa sa kanila. I used to wear that Gucci perfume nung college ako. Napaka-familiar nito. nag-spray ka ng tuberose? May kasama itong kaunting spray. Gustong gusto ko ito. Ibig sabihin ay hindi pa nalantad. Ayaw niya matuklasan. Wewe, tanungin mo lang ako. Sa wakas, nakabalik na rin ako kay Ashing. Ayaw kong mapahamak ng iba. Kung talagang nakatira si Liu Zixing sa ibang babae, kaklase pa rin natin ang taong iyon. Anong gagawin mo? Basta, nangako siya na hindi siya makikialam. Kaya kong magpanggap na walang nangyari. Wewe, sana ikaw at siya nung nag-abroad ako. Ikaw at siya. Biro lang. Napakagaling ni Sheng. Hindi ako papayag na makasama ka sa kanya. Mahal na mahal ko siya. Kasama mo siya, siguradong mailab ka sa kanya. Sheng, anong sasabihin ko sa'yo? Nailan ko kay Liu Zixing. Ilang taon na ang nakaraan. Walang hanggang pangarap ni Tiffany? Kailan ka nakaramdam ng kagustong bumili ng mga mamahaling bagay? Malaki ang kinikita ko kamakailan. Kaya binili ko. Hehe. Pwede mo bang ibigay sa akin? Matagal ko na itong gusto. Hindi ko ito mabibili sa lahat ng oras. Sheshe. Gusto ko rin isang ito. Paano kung pumili ka ng ibang estilo? Bibili ako para sa'yo. Maganda ba? Oh, ito lang gusto ko. Pero, ito lang iniwan niya sa akin. Jenshe, ito ay talagang hindi gumagana. Wewe, kailan ka pa naging kuripot? Maaari mo bang gawin ang anumang gusto ko sa nakaraan? Kalimutan mo na. Kung gusto mo, itago mo lang. Wait, tara na. Wait. Sinabi ko na lang sasamahan ko sila sa weekend. Hindi ka ba masaya? Kung ayaw mo, tatanggihan ko. Magkaibigan tayong lahat.
Ang sarap mag-hangout together. At kagagaling ko lang sa dormitoryo. Kailangan niya ko ngayon. Napaka-considerate mo pa rin. Kung kaya mo, sino ang hindi gusto maging maingat, maging isang mapamataas at tiwala na prinsesa? Ang pagiging maalalahanin ay kasing kahulugan lamang para sa pagbabayad sa akin. Ashing, wala ako dito ngayong gabi. Tara, uwi na tayo. Diba? Nangako ka sa akin dati. Gusto mo bang lumipat ako sa iyong lugar? Nangako ako sa'yo noon para lang ipagtanggol ang sarili ko sa harap ng mga kaibigan mo. Huwag mong seryosohin. Pero, gumagabi na. Bumalik ka na. Weiwei! Weiwei! Weiwei, ibinalik ko si Ashing para makipagkita sa mga magulang ko kahapon. Gusto siya ng mga magulang ko, lalo na ng tatay ko. Sumakop sa kanya buong araw. Losation, dahil sila ang mga magulang ni Jane. Kaya kahit pinagalitan kanila ng hindi kasiya-siya, pwede mo ba akong patawarin ngayon? Xiaolu, ikaw at ang aming pamilyang Shishi ay talagang hindi bagay. Tiyo lang. Please, huwag na akong maghalubilo. Alam kong nag-aaral ka ng mabuti. Siya ay isang mahusay na talento sa iyong paaralan. Pero anong silbi? Wala akong magandang pamilya. Gusto mo bang tumira sa Shishi? Sa isang paupahang bahay kasama mo? Malalampasan mo ba ito? Lumaki ang anak namin, ngunit hindi ako nakaranas ng hirap. Gusto mo talaga siya, dapat ay sumuko ka na. Tigil mo na ang panggugulo sa kanya. Yun lang. Iligtas ang ilang mukha para sa iyong sarili. Simula ngayon, no thanks. Okay? Tumawag si Lola ngayon para himukit tayong magpakasal. Gusto kong sabihin sa kanya na may boyfriend na ako. Wala akong oras makipagkita sa mga magulang ko. Losation. Gusto mo si Jenshin. Kahit gaano ka pa pinapahiya ng mga magulang niya, bibisita, hindi mo ako gusto. Kaya wala akong oras para makita ang lola ko. Dapat mas alam ko. Sobrang komportable! How I want to live here forever! Hay, hindi naman ako magiging ganito kung mananatili pa ako ng ilang araw. Basta, nandito si Ashing, handa akong manatili hanggat gusto ko. Sarap ba? Medyo. Sarap naman eh. Bawiin ang sa mamaya. Siya, Jen, bakit ang aga-aga mo ipakita ang iyong pagmamahal dito? Dapat mong makita ito. Sino ang sinisisi mo? Sabihin mo ulit. Hindi kita pinigilan na ipakita ang iyong pagmamahal kay Lawyer Lu. Bakit ganyan siya makatingin sa akin? Ashing, magluto ka na mamaya. Heji, ang dewa ng mga salita. Ipaalam sa kanya kung ano ang tunay na paggalang. Okay. Tara na. Hayaan mo kong gawin ito. Okay ka lang? Hindi naman ito ang unang beses na pumatay ako ng isda. Tsaka, galit na galit ka sa isda. Bakit ko ba ito pinag-uusapan? Pagkatapos gawin ito, pipitasin ko ang gulay. Apat na taon na kasama mo ako. Halos hindi ka nakakapunta sa kusina. Akala ko dati, hindi ka marunong magluto. Hindi pala, ay hindi. Walang silbi ang kamay. Ah! She, tulungan mo naman akong gawin ito. Huwag ka masyadong gumalaw. Ayos lang. Ayos lang ako. Salamat. Direction.
Baliw ka ba? Pasabog ka na ah. Paano si Heijin yun lang ang makakakilala sa kanya ngayon? Nakipagsundo ka sa pulis. May boyfriend na ako. Huwag na natin ulitin ito. Ang galing magluto ng boyfriend ko. Dapat ko itong i-post sa moments para magpagkitang gilas. Malinaw sa karamihan sa kanila ay ginawa ni Weiwei. Nagsisisi ka ba? Eto, pasensya ka na. Si Yijing yan. Masasabi ko sa'yo, best friend ko muna si Weiwei. Tapos, girlfriend mo siya. Kung ginugulo mo ako, sobrang saya ko. Naniniwala ka bang hinihiling ko sa inyong dalawa na maghiwalay? Natakot ako, hindi ba? Kamali ako, okay? Tignan mo, ako ang hinahabol ni Weiwei sa loob ng maraming taon. Jin, the Campus Beauty. Hayaan mo lang ako. Ilang taon ko na siyang hinahabol. Oo, medyo malaking hindi pagkakaunawaan. Matapos akong tanggihan ni Weiwei, akala ko palagi siyang may ibang gusto. Hanggang sa reunion na ito, ngayon ko lang na-realize na after all these years, ako lang ang gusto niya. Nahihiya lang akong sabihin noon. Dapat alam ko ito. Dapat mas maging walang hiya ako. Hindi ko palalampasin ang 4 na taon. Tama ba yan? Totoo ba? Nung panahong iyon, sinabi ni Weiwei na mayroon siyang taong gusto niya. Iniisip ko pa, sinuko ba niya si Heijin niya para sa iba? Ikaw nang gumawa nito sa mahabang panahon. Weiwei, ito ay masyadong hindi ka wili-wili. Ikaw, bakit mo sinabi sa akin kung gusto mo si Heijin yan kanina? Sa kabutihang palad, wili-wili si Heijin yan at hindi nakahanap ng girlfriend. Kung hindi, iiyak ka. Sino ba ang nagparamdam sa akin na inferior nung una? Pakiramdam ko, ay hindi ako sapat para kay Jin yan. Halika, bagay kayong dalawa para sa isa't isa. Anong panahon na tayo ngayon? Binibigyang pansin din natin ang pagiging maayos. Hindi ba? Mas malala pa kami ni Ashing. Sige, bilisan mo kumain ng bar. Hindi na matitikman ng ilang Ang sandali. sarap magkaroon ng boyfriend. Hey, mag-ingat ka. Nakakatuwa bang asarin ako ng ganito? Musician, dahil kasama mo nga ang Golden Lion Death back together. Bakit mo pinipilit na asarin ang puso ko? Hey! Anong iniisip mo? Iniisip mo bang boyfriend mo? Uy, ano ba kasi kayo ni Heijin yan? Kanina lang kami magkasama. Masyado pang maaga para sabihin yun. Nasubukan niyo na ba ni Lucy Shen na mamuhay ng magkasama? Nasubukan niyo na ba ni Lucy Shen na mamuhay ng magkasama? Para saan ito? Meron ka niya nung nasa campus ka. Hey, Weiwei, tinamay ko si Ashing kahapon. Umuwi na kami. First time kong gumawa ng ganyan, sobrang komportable. That time, kayo ang campus couple na kinaisa ng lahat. Inggit ka pa sa akin? Hindi ba maganda kayo ni Heijin niya ngayon? At least, kung gusto ako ni Heijin yan, iyakapin ako at tatawagin ng ibang babae ang pangalan. Lucy Sheng, Bumalik ka na. Hindi ko mahanap si Shishi. bitiwan mo muna ako. Dapat alam mo, Bitawan mo ako. Shishi. Sigurado, hindi man lang ako kasing galing na kapalit sa puso mo. Wewe! Anong ginagawa mo? Tunog-tunog ka pa kapag ka-chat kita. Sabihin mo kung may iba ka pa matalag na kaibigan. Hindi! 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 Huwag ka na makipagtalo. Wewe! Nakaramdam lang ako ng pekla sa tiyan mo. Nakaramdam lang ako ng pekla sa tiyan mo. Wala naman. Tingnan ko. Naoperahan ako dati. Hindi kasi stable ang trabaho ko noon. Katatapos ko lang ng kolehiyo. Regular ang oras. Hindi regular na pagkain. Mayroon akong acute appendicitis. Sorry, Wewe. Hindi magandang lagay ko sa ibang bansa noon.
Kaya, hindi kita nakontak. Hindi ko alam na nakaranas ka ng ganitong karamdaman. Okay naman ang appendicitis. Ito ay hindi anong uri ng pangunahing operasyon. Bakit ka kinakabahan? Oo, may boyfriend ka ngayon. Kinakabahan nga din si Jane yan. Ngayon, bakit sa'yo pa napunta? Sige. O siya, matulog na nga tayo. Pupunta pa ako sa hot spring bukas. Ingatan mo. Iikot ko ang agad ng ulo. Parang hindi maganda to. Hindi ito okay. Magpadala tayo ng amniotic fluid. Iligtas mo siya ng buong lakas. Ang hanay ng mga peklat na ito ay sa akin lamang. Isang sekretong hindi mabubunyag. Wow, Wewe. Mas lalo kang gumaganda ngayon. Kung hindi ka pa sikat at kasal, matatakot pa kung baka maakit ka ni Ashing. Pupunta si Weiwei pagkatapos magpalit ng damit. Ashing, tara na rin. Tara na. Weiwei, basa ang buhok mo. I-clip ko ito para sa'yo. Salamat. Magjowa tayo. Dapat ay maging magalang ako sa'yo. Ashing, parang ang tagal ko na dito. Parang nahihilo na ako. Bumalik ka na at magpahinga. Nanghihina ako ngayon. Pwede mo ba akong yakapin? Okay. Wewe, balik muna kami. Balik muna kayo. Kailangan ko pang magbabad saglit. Mabuti na hayaan ko muna kayong dalawang magkasintahan. Tara na, Ashing. Tara na. Maligo ka muna at magpalit ng damit. Ashing, iniisip kita sa lahat ng mga taon na ito. Maaari ka bang manatili sa akin? Okay, huwag kang magulo. Ashing, sa wakas nagkasama tayo muli. Matatanda na tayo. Katulad ni Wewe at Hijian ay nagawa na nito. Hindi pa natin sila nalampasan. Pinagtawanan tayo ni Wewe kagabi. Sabi mo nagawa nila? Oo, personal na sinabi sa akin ni Wewe kagabi. Ito ay isang bulong sa pagitan naming dalawang mga besties. Huwag mo ipagsabi kahit kanino. Sino bang pagsasabihan ko? Ashing, kinonfirma natin ang relasyon sa parehong araw. Hindi nila tayo pwedeng malampasan. Ano bang iniisip mo araw-araw? Maging tapat ka. Ashing, mahal na mahal kita. Iniwan kong lahat para sa'yo. Hindi mo dapat baguhin ang iyong isip. Kung hindi, hindi ko malalaman kung anong mali ko. Weiwei, Huwag magmadali. Maaaring kailangan ko ng ilang oras para mag-adjust. okay lang Weiwei. Ayaw kong pilitin kang gawin ito. Pwede bang makipagtulungan ka sa akin ng konti sa harap ng publiko dahil lalaki din ako at gusto ko? Naiintindihan mo ba? Simula nung nangako akong makakasama kita. Tapos sisikapin talaga kitang tanggapin. Sinusubukang umiibig sa'yo. Okay. Sagutin ko muna to. Parang nahihilo na ako. Si Sheshi ay nakasuot ng sexy na swimsuit ngayon. Isang binat at isang balo. Tuyong kahoy na panggatong. Tapos na yata. Huwag kang kabahan. Ako ito. Sheng! Baliw ka! Hindi ko ito naiisip ang mga araw na ito. Lucy Sheng, hinihiling ko na ipaalala muli sa iyo. Tapos ka na.
tapusin, hindi ka makapaghintay na mahulog sa mga bisig ni Eugene yan. Anong ginagawa mo? Tanggapin. Hello? Nakuha ko na. May gagawin pa ako. Baba ko muna. Wei, nandyan ka pa ba? Oh, Jinglei! Umalis ka na! Umalis ka na! Anong kinakatakutan mo? Pagdating niya, sakto lang tignan niyang mabuti kung paano iginuhit ang kanyang kasintahan sa aking mga bisig. Wei! Bitawan mo ko! Bakit ka umiiyak? Paumanhin, hindi ako magiging masaya. Hanggat hindi ka bumabalik. Huwag ka nang umiyak. Namiss lang kita. Sabi ko sa waiter pagpasok ko, walang papapasukin. Walang makakakita nito. Walang tao sa loob, sir. May naglilinis. Hindi pinapayagang pumasok ang mga miyembro na hindi kawani. Okay, nakuha ko. Dapat ay bumalik na si Weiwei. Ito ay mali para sa akin. Huwag mo akong pagalitin. Saan ka galing, Weiwei? Hindi kita mahanap kahit saan. Kakatawag ko lang sa lola ko. Nagpakalayo-layo habang naglalakad at nagsasalita. Paumanhin. Weiwei, bakit namumulang mga mata mo? Okay lang. Medyo namiss ko lang si lola. Hindi na mahalaga. Maglaan tayo ng oras para bumalik at makita si Lola. Marami kang gagawin. Pag-uusapan pa natin yan. Wewe, nakita mo ba si Ashing? Hindi ko nakita. Akala ko nandito kayo magkasama. Boyfriend mo siya. Hindi ako pamilyar sa kanya. Paano ko siya makakasama? Ay, binibiro lang kita. Bakit ang sensitive mo? Ito ay kakaiba. Ashing, nasaan ka pa kanina? May nangyari sa opisina. Ano bang nangyari? Wala. Miss lang kita. Dapat sabihin mo sa akin ng maaga sa susunod. Kung hindi, hindi kita mahahanap. Okay. Tara na at kumain na tayo. Halika. Salamat mahal kong Ashing. Ano sa tingin mo sa resort na ito? Kung nagustuhan mo, sabay tayo sa susunod. Sa tingin ko, ayos lang ang pagligo sa hot spring. Ngunit, maaaring mulaktawan ang back rub bago magbabad. As a salt learner, hindi talaga ako nasanay. Matagal ka na sa Norte at hindi mo pa rin matanggap? Sa tingin ko, tulad ng sinabi ni Sushi sa kanyang panaginip na tula. Madali, ang karaniwang tao ay orihinal na inosente. Sumulat din si Sushi ng mga ganong salita. Kaya gusto mo ang Dufu. Gusto ko din siya. Ang kanyang mga tula ay may malawak na pag-iisip, puno ng damdaming pampamilya at bansa. Pero gusto kong sabihin kung ano ang pinakagusto ko. Ang paborito ko ay si Mr. Dungpu. Sa ulo ko pa lahat ng tula niya. Hindi mo ba idol si Sudong po? Hindi mo alam ang salitang ito. Naaalala ko. May ganyang salita talaga. Tingnan mo, matagal na akong nasa ibang bansa. Sa labas ng kapaligiran ng kulturang silangan, nakalimutan ko na nga ang mga salita ng idol ko. Oo, naalala ko nung nasa school ako. Si Shishi ang pinakagusto ni Sushi. Well, ang kanyang aparador ay puno ng koleksyon ng tula ni Sushi. Sige, punta muna ako sa banyo. Uy, gusto mo bang sumama? Well, sasamahan kita. Wewe, hindi mo sinasadya, di ba? Ano? Sushi, nang hilingin kung tulungan mo akong musulat ng love letter kay Ajing, tinatalakay mo sa address book. Bakit bigla mo naman siyang binabanggit ngayon? Shishi, hindi ko talaga sinasadya. Ilang taon na ang nakakaraan ng mga love letter. Hindi ko na matandaan ang mga sinusulat ko. Okay lang kung hindi. Wewe, natatakot talaga ako. Nung ikaw at si Ashing ay pinaghahanap na in love ka sa kanya.
Ikaw ang matalik kong kaibigan. Maaari kong ibahagi sa'yo ang anumang bagay. Si Ashing lang ang hindi makakagawa. Hindi mo dapat ako kausapin tungkol kay Ashing, okay? Shishi, masyado kang maraming iniisip. Hindi ko type si Lucy Shen. Mas gusto ko isang maamo na lalaki tulad ni Heejin yan. Hindi ko siya susundan. Hinahawakan mo. At hindi mo ito maaagaw. Alam ko, Wewe, ikaw ang pinakamahusay. Hindi dapat kilala si Sheng. Yung time na tinutulungan mo akong magsulat ng love letter. Okay? Okay. Halika na. Hey, matagal mo na bang hinahabol ang lasa ng igat? Paano kayo nagkakilala? Medyo luma na ang kwento natin. Freshman admitted that year, isang ngalan ng student union. Punta ako para salubungin ng mga bagong estudyante. Nagkataon na sinundo ko si Weiwei sa istasyon ng tren. Ang tagal kong nakilala si Weiwei. Ikaw naman. Binigyan niya ako ng letter. Nakipag-ugnayan ng 2 tao at nalaman na sila ay medyo angkop. Kasama kami. Isa nga siya sa 6 na talent sa campus. Huwag kang mag-alala tungkol sa hindi pagkakaroon ng isang batang babae. Iba ako. Hinahabol ko si Weiwei sa loob ng maraming taon. Saka ano sa tingin mo ang tagal nung huli tayong nagkita? Kilala mo pa ba siya? Boyfriend niya ako. Hindi ko na siya kilala. Mas maintindihan siya kaysa sa mga tagalabas. Hey, ilang taon na kayong hiwalay ng pulis? Ito, wala ka bang ibang naging kasintahan sa loob ng ilang taon? Lucy Sheng, pagod na ako sa relasyon natin ngayon. Hindi mo ako mabibigyan ng kasiyang-siyang sagot. Ayoko nang maulit ito. Hindi. Kilala kita, Ashing. Wala kang ibang mahal sa lahat ng mga taon na ito. Naghihintay sa pagbabalik ko. Tiyak na hindi mo ito aaminin. Ang relasyon namin noon, kahit na siya ngayon, ay isang bagay ng nakaraan. Halika na nga. Bihira na tayong dalawang magkasama. Cheers sa ating pagmamahalan at pagkakaibigan. Ang pag-inom lang ay nakakatamad. Maglaro tayo ng ilang mga laro. Okay, anong laruin? Truth or Dare. Kabilang sa mga card na ito, may hari at mayroong 3, 4 at 5 number card. Na saan ang taong gumuhit ng hari, maaari kang pumili ng alinman para sa usapang katotohanan o isang malaking pakikipagsapalaran. Kumusta naman ang confession? Maglakas loob kang maglaro? Wala akong opinion. Kaya ko rin yan. Hindi na kailangan sabihin ni Ashin, siguradong gusto mo akong paglaruan isa. Number 3 ang pipiliin ko. Ito bang telepathy ng pagitan ng magkasintahan? Ashing, bakit ikaw ang unang gumawa nito? Nakuha mo ako. Pagkatapos ay pinili kong sabihin ang totoo at ikaw ang magtanong. Gusto mo ako? Naiinis ako kung bakit mo naitanong ang unang tanong. Sobrang nakakahiya. Gusto kita. Gwapo at talented. Personable. Maraming pakinabang sa iyo. Napakaraming bagay na hindi ko kayang tapusin na ilang sandali. Masyado kayong boring. Di natin mapag-usapan ng tungkol kay Weiwei. Halika. Number 5 ang pipiliin ko. Gusto ko rin ang katotohanan. Maaari kang magtanong ng anumang katanungan. Weiwei, pwede kang magtanong na kahit anong gusto mo. Magtanong ng isang bagay na pribado. Masaya lang kung nasaktan yung isa't isa. Huwag mo silang saktan. Saktan ka nila pagkatapos ng ilang sandali. Hey Jen, bakit ang lanta mo? Wewe, hindi mo pwedeng ipahiya ang pamilya natin. Isang Shinya. Kung gumamit ng isang salitang upang ilarawan at tubal sa iyong isipan. Aling salitang ito? Soulmate. Ashing, bakit hindi mo sinasabi sa akin dati? Hindi mo ba alam ngayon? Ashing, hindi na kita iiwan pa ulit.
No wonder, inabot ako ng 4 na taon para mainitan ka. Oo, mura at maduming fresh cross. Paano ito maihahambig sa taginting ng kaluluwa? Weiwei? Weiwei? Okay ka lang ba? Ayos lang. Ituloy natin. Pagkatapos, pipili ako ng random na isang malakas na lalaki. Pumili din ako ng number 5. Yejin yan ang nag-aasar sa wewe namin kanina. Magtanong ng pribadong tanong, ngayon ay umiikot ng tubig. Ikaw, ito ay nasa aking mga kamay. Tingnan natin kung paano ito haharapin. Natatakot ako, hindi ba? Sa kasong ito, pumili ako ng isang malaking pakikipagsapalaran. Ang isang malaking pakikipagsapalaran ay maayos. Tapos, gagawin yun ni Wewe sa harap namin ni Ashing. Bigyan mo ako ng halik. Bigyan mo ako ng halik. Ano ba naman? Di ba couple kayong dalawa? Hindi naman ganun kahirap kumuha ng halik. Oo, normal lang sa magkasinta ang maghalikan. Ngayon, napagpasyahan mo na tanggapin ang pagkakasundo. Bakit ako magpapakatata? Sorry, lula ko tumatawag. Natatakot ako na nagmamadali siya. Wey, paumanhing, naulit mo yung sakit sa puso ni Ninya. Limitadong kondisyong medikal sa kanayunan. Sinabi ng doktor na dapat siyang ilipat sa isang malaking ospital para sa operasyon sa lalamang madaling panahon. Huwag ka muna mag-alala. Gagawa ako agad ng paraan para ayusin paglilipat ni Lilian sa ibang ospital. Umakyat at bumili ng tiket. Dadalhin mo dito si Lilian. Ay mayroon akong mas mahuhusay na doktor para iligtas siya. Pero, narinig ko, bayan sa operasyon hindi bababa sa isang milyon. Saan ka makakakuha ng napakaraming pera? Gagawa ako ng paraan gamit ang pera. Narinig ko, bayan sa operasyon hindi bababa sa isang milyon. Ilang taon ka pala nagtatrabaho, gugugol ako ng maraming oras sa pagpapagamot kay Ninya sa mga nakaraang taon. Saan ka napakuha ng napakaraming pera? Shenyue. Lucy Sheng, nasa kamay ko ang titik intimate video. Bigyan mo ako ng 1 milyon. Kung hindi, ay magpapadala ako ng babala. Anong sabi mo? Kung gusto mo pa ang girlfriend mo, kung gusto mo pa rin mapanatili ang iyong magandang imahe bilang isang abogado, bigyan mo lang ako ng pera. Pinapangako kung hindi kita guguluhin. Hindi ka yung tipo ng babae na mahilig ng pera. May nangyari ba? Ngayon lang ako tinawag ng pangalawang binan ko. Ikakasal na daw ang pinsan ko sa bayan. Ang lalaking iyon ay nagbigay ng 880,000 bilang regalo. Hinayaan kitang matulog sa loob ng 4 na taon. Ang halaga ng pera ay hindi masyadong marami. Hindi sobra. 1 million, tama ba? Ibibigay ko sa'yo. Shenyue, nagkakadiri ka talaga. Mas masarap pa sa bigas sa kanal. Hindi nakakagulat na hindi ka mahalulusi siya. Walang magkakagusto sa isang tulad mo. Ano bang problema mo, manager? Oh, ayos lang. Ibabalik ko ito. Ngunit, ibinalik mo lang ang mga kalakal. Bakit hindi ako nakatulog ng maayos kagabi? Medyo absent-minded ako ngayon. Huwag mo akong alalahanin. Punta at maging abala. Hello? Shenyue, handa na ang cheque. Dali na ngayong mga bagay at palitan ng mga ito. Mabuti. Abogado Lu, dinala kung gusto mo. Shenyue, pinahanga mo talaga ako. Kahit anong sabihin mo, gusto ko lang ng pera. Bigyan kita ng pera. Pero may tanong ako. Hindi ba ang boyfriend mo ay isang rich second generation? Bakit kailangan mo pa ito? Ikakasal na kami ni Jingyan sooner or later. Pero alam mo rin na mayaman ang pamilya ni Jingyan. Kailangan kong maghanda ng mas maraming dot. Ito ang uri ng pera na nararapat sa kanya.
At ikaw, ang dami mong sinasabi sa akin. Babayaran ko ang dote. Ibigay mo. Luzing, anong ibig mong sabihin? Inspeksyon. Ito ang video na sinasabi ko. Paano ko malalaman kung ito talaga yon? Baka niloloko mo lang ako. Ikaw? Luzing, nagsinungaling ka. Nagdala ako ng tanghalian. Pwede ba akong pumasok? Kung ano man ang iniisip mo, huwag mong ilabas. Bakit ko ito isasara? Hindi ba binawi mo ito sa iyong sarili? Huwag mong ilabas. Ibigay mo ng pulis. Kaya, Ashing, papasok na ako. Ashing, anong ginagawa mo? Kumatok lang ako ng matagal at hindi mo ako pinansin. naku, inaayos ko lang ang ebidensya ng kaso. Wala akong narinig na ebidensya. Sobrang nabighani. Katibayan ng video, napakaganda. Gusto mong panoorin ng magkasama. Ashing, anong problema mo? Namanid lang ako sa pagupo. Kung manhid ang iyong mga binti, hayaan mo akong magmasahe. Hindi na kailangan. Ayos lang ako. Hindi ba nagdala ka ng pagkain? Tara, kain na tayo. Naging abala ko sa iyo buong umaga. Siguradong nagugutom ka. Natutunan ko to sa yaya namin. Kahit ang mga magulang ko ay hindi pa nasusubukan, ikaw ang unang sumubok nito. Hindi ko gusto ang amoy ng pagkain sa opisina. Kain tayo sa labas. Okay naman. Kinuha ni Lucy Sheng ang cheque na ito. Naayos din natin ang problema. Sarap. Manager, sinusundo ka ng boyfriend mo. Si Weiwei ay off na sa trabaho. Malapit na akong matapos sa trabaho ko. Sige na, hihintayin kita. Manager, napaka-considerate talaga ng boyfriend mo. Hello? Nakalista ako sa restaurant. Lilipas ang oras kung lilipas man ito ngayon. Tama lang. May sasabihin din ako sa'yo. Weiwei, di ba sabi mo may sasabihin ka sa akin? Anong ibig mo sabihin? Parang ganito. Nagrenta ako ng bagong bahay ngayon. Maaari ba akong umalis sa iyong bahay ngayon? Bakit ako? Ano ang hindi sapat? Hindi. Ang lola ko nandito. Gusto kong tumira kasama ang aking lola. Kaya, mas madaling alagaan siya. Ayos lang. Marami kaming kwarto sa bahay. Maaari mong dalhin si Lola at makakatulong din ako sa pag-alaga kay Lola, di ba? Paumanhin. Paumanhin. Weiwei, hindi mo pa rin mabitawan si Lucy Sheng. Hindi. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Hindi ko maaaring hayaan ang sinumang nakakilala kay Lucy Sheng at ang tungkol sa pag-iraw ni Ninian. Weiwei, please calm down, okay? Ang gusto ni Lucy Sheng ay si Jingxi. Maaring walang relasyon sa pagitan mo at kanya, okay? Weiwei, gusto mo pa rin i-impress ang sarili mo? Hanggang kailan ko pahihirapan ang sarili ko? Alam kong hindi niya ako magustuhan. Hindi mo na ako masisisi. Ang bawat tao ay nagpapaalala sa akin araw-araw. Si Jihan. Paumanhin, gagawin ko pa rin ang pinapangako ko sa'yo noon. Please, wala ka talagang kinalaman sa kanya. Nakikita ko. Kaya kitang hintayin. Hihintayin kong magkayos ang mood mo. Hihintayin kong tuluyan mong bitawan si Lucy Shen. Ngunit, nais kong hilingin sa iyong mga mata na makita ako. Okay? Tara na, kain na tayo. Wait. Good night. Pwede ba akong magka-good night hug?
Hindi ba sila si Wewe at kay Gigi yun? Puntahan ba natin sila at kamustahin? Hindi na kailangan. Hindi rin ako pamilyar dito. Dr. Lee, kumusta ang anak ko? Ang batang ito ay sinilang na may congeniality underdeveloped heart. Malubhang aortic artesia. Ang kondisyon ay likas na komplikado. Ang pagkaantala ay napakaseryoso hanggang ngayon. Paunang pagtatansya, ang rate ng tagumpay ng operasyon ito ay hindi mataas. Dr. Lee, isa ka sa mga nangungunang eksperto sa cardiac surgery sa bansa. Sana makahanap ka pa ng solusyon. Huwag gawin ito. Naiintindihan ko ng mabuti ang iyong kalooban. Ngunit ang doktor na ito ay hindi isang diwata. At ang iyong anak na babae ay masyadong bata. Ang sitwasyon na pagitan ng mga mata masyadong di magkapareho. Hindi ko pa ito naibigay. Ikaw, naoperahan ka na ba? Mayroon ka bang iba pang mga ideya? Siya nga pala. May isang propesor na nagangalang Song Dizong. Nakatuon siya sa sakit sa puso ng mga bata. Sobrang busy niya. Lumilipad kahit saan buong araw. Kung may paraan ka kung paano mahanap mo siya, ang bata ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na mabuhay. Dr. Lee, para sa mga anak ko, hahanapin ko talaga si Professor Song. Okay. Mama! Ani, hindi ka pa ba komportable kapag nagising ka? Mama, hindi naman masamang pakiramdam ko. Masakit pa ba dito? Hindi ka pa ba naboboard? Kaunti. Pero mama, hindi ito masakit. Paumanhin, ang iyong ina ay isang incompetent na ina. Hindi. Ikaw ang pinakamagandang ina sa mundo. Siguradong makikipag-ugnayan ako kay Professor Fred para kay Nina. Hilingin sa kanya na iligtas ka. May isang profesor na nagangalang si Song Dizong. Nakabasa siya sa mga sakit sa puso ng bang may paraan ka kung paano mahanap natin siya. Batay maaaring magkaroon ng pagkakataon na mabuhay. Kaya lang sobrang busy ni Professor Song. Madalas lumilipad sa buong mundo. Ordinaryong tao, mahirap subaybayan ng kanyang kinaroroonan. Sisi ay ipinanganak sa isang medikal na pamilya. Ay isang sikat na doktor sa iba't ibang larangan. Dapat may paraan siya para mahanap si Professor Song. Basta. Lizzie Shang, ito ay isang love letter na sinulat ko sa iyo. Gusto kita. Shan Yue, hindi ka pa naman nagsusulat sa love letter sa pulis, diba? Uy, halatang gusto mo rin si Lucy Shang. Ikaw ang halatang masaya nakipag-usap sa kanya. Bakit mo gusto magpagawa ng damit pangkasal para sa pulis? Masyado ka bang nag-iisip? Sese, pagkina ng boses mo, siya ang unang nagkagusto kay Lucy Shang. Hindi ko magawa. Dito papasok ang usapin na aking matalik na kaibigan. At saka, ang pagkagusto sa kanya ay sarili kong negosyo. Huwag sabihin sa pulis. Let me see, ikaw ang kinidat ng pulis. Ang pinakaayaw ko ay yung tipong mapagkunwari niyang tao. Sese, huwag mo sabihin yan. Mabait siya sa akin. Nag-brainwash ka na yata sa kanya? Well, isang tao lang ang mapipili namin ni Jingshi. Best friend? Sino ang pipilian mo? Isipin mo huwag kang ganyan. Shan Yue, huwag makipagkaibigan sa mga tanga. Simula ngayon, sirain na natin ang ating pagkakaibigan. Pumunta ka, may isang baka at kabayo para kay Jingshi. Pero doon nasira ang pagkakaibigan namin ni Sasa noon. Tutulungan niya pa ba ako? Sino to? Hey, Sasa. Ako ito. Oo. Sasa, mahilingin akong pabor sa'yo. Ikaw lang nakakatulong sa akin ngayon. Mama! Mabuti, magsasarita ako tungkol sa partikular na sitwasyon pagkatapos ko makipag-usap sa taong sangkot. Okay ka lang ba? Hindi dapat tumatakbo mag-isa mga bata sa ospital. Uncle, hindi ko mahalap ang nanay ko. Naliligaw ka ba? Saang ward ka nakatira? Ibabalik ka ni Uncle. Hindi ko alam. Anong pangalan mo? Uncle, ang pangalan ko ay Nyan Yan. Anong pangalan ng iyong mga magulang? Naaalala mo pa ba ang numero ng telepono? Walang ama si Nyan Yan. Tanging nanay at lola. Si Nyan Yan ay isang matalinong bata. Siyempre, naalala kong phone number ng nanay ko. Ang pangalan ng aking ina ay... Yan Yan! Pumunta lang ako sa toilet. Patumakbo ka.
Takot na takot ako. Pasensya na po, Lola. Alam ko na mali ako. Lola, mabuting tao po si Uncle. Dinadala ko pabalik sa ward. Magpasalamat ka kay Uncle. Salamat, Uncle. Huwag mong hayaang mag-isang bata. Saan-saan kasi tumatakbo ang bata. Kung sakali makatagpo ka ng masamang tao, huli na para magsisi. Mamaya na lang. Oo, tiyak na hindi. Sa tingin ko masama ang pakiramdam niya. Pwede ko bang itanong kung may sakit ka? Guys, ang batang ito ay ipinanganak na may sakit. Hypoplasya siya ng puso. Ginagamot ko siya nitong mga taon. Sa pagkakataong ito, ay dumating kami sa malaking ospital ang naging resulta. Yan, magpaalam ka na kay Uncle. Paalam, Uncle. Paalam. Hindi ko alam kung bakit. Malinaw na itong una naming pagtagpo. Ang batang ito ay nagpaparamdam sa akin na hindi mapaliwanag na pakiramdam ng pagiging malapit. Yan, gumaling ka kaagad. Yan, saktan mo lang ako kapag naubusan ka na. Sa susunod, huwag kang tatakbo. Hindi kita mahanap. Malulungkot si Mama. Pasensya na po, Mama. Hindi na ako maglakas loob na gawin ito. Humiga ka at magpahinga saglit. Babalik ako sa iyo mamaya, okay? Ito sigurong nangyari. Mr. Yang, naiintindihan ko ng pangunahing sitwasyon ng kaso. Babalik ako at ayusin ito. Kukontakin kita mamaya. Ito ang batang may sakit sa puso. Uncle! Dumaan lang si Uncle. Pumunta lang ako para makita ka. Nasaan ang mga pamilya mo? Lumalabas lang si Mama. Babalik sa lalong madaling panahon. Masyadong irresponsible ang mama mo. Iiwan ka mag-isa dito. Uncle, huwag mong pagsalita ng ganyan ng nanay ko. Hindi madali para sa akin ni Nana palaki na akong mag-isa at ang aking sakit ay nagkakahalaga ng maraming pera. Sobrang busy ng nanay ko dahil sa akin. Tapos walang sinabi mga magulang mo. Pero alam kong hindi talaga ako gusto ni Papa. Ayaw niya sa akin. Hindi siya pumunta para makita ako. Paumanhin. Si Uncle ay mukhang hindi na siya dapat magtanong pa ng marami. Ayos lang. Si Ninyan, Mama at Lola ko. Napakaraming tito at tita na nagkagusto sa akin sa ospital. Sobrang nasiyahan. Napakabait ni Ninyan. Kung pwede lang magkaroon ng isang katulad mo si Uncle, magdadala si Uncle ng regalo para kay Ninyan sa susunod na darating siya. Totoo ba? Siyempre totoo, ngunit kung aalagaan mong mabuti ang iyong sarili, pakinggan mong mabuti ang sinasabi ng iyong lola at ina. Pinky promise? Bakit hindi mo ko nakikilala? Sasa, kung ano ang nangyari noon, pasensya na, napakaraming taon ang nakalipas. Bakit mo nabanggit? Bata pa tayo noon. Bata at masigla. Huwag mo nang banggitin ang nakaraan. Halika na at dalhin mo ako para makita ang iyong anak. Sasa, dito nakatira si Nyenyen mula nang siya ay ipinanganak sa ospital. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Mama, bumalik ka na. Ani, gumising ka na? Magaling ka na ba? Hindi ako tumakbo palabas ng bahay. Si Uncle lang dumating para makita ako. Darating si Uncle at bibigyan ako ng mga laruan bukas. Uncle? Sino Uncle? Yan, hindi ito ang kanayunan. Ang mga kapitbahay ay pawang hindi kakilala. Ito ay isang malaking lungsod. Mayroong maraming masasamang tao. Mabuting tao si Uncle. Iniligtas niya ako nang ako ay nawala. Tama yan. Yan. Next time, pagdating ni Uncle na yon, si Mama, lubos na nagpapasalamat sa kanya. Okay? Okay. Si Nyenyen ay mukhang eksakto mas maliit na bersyon ni Lucy Sheng. Hindi talaga alam ni Lucy Sheng. Bali ang batang ito. Sa labas tayo mag-usap.
Pwede ka bang humiga at magpahinga sandali? May pinag-uusapan lang si mama at tita yo sa pintuan. Tapos, hindi ka na lalayo. Humiga ka muna. Okay. Weiwei, di ba sabi mo noon, siguradong hindi mo sisirain si Liu Zixing at ang pulis? Paano nangyari si Yin yan? Ito ay isang aksidente. Senior Lu? Shan Yue, wala akong mahanap na paliwanag. Ikaw ang kanyang matalik na kaibigan. Sabihin mo kung nasaan siya. Hindi ko alam. Bitawan mo muna ako. Dapat alam mo, nagmamakawa ako sa'yo. Maaari mo bang sabihin sa akin? Bitawan mo muna ako. Sabihin mo sa akin. Siguradong nahirapan ka nitong mga nakaraang taon. Binigyan niya ako ng napakatinong tao. Matino at cute na bata. Huwag kang mag-alala, ang tatay ko at si Professor Song na matalik na magkaibigan. Nakikipag-appoint talaga ako kay Professor Song at pagalingin ang anak mo. Salamat. Hey, Weiwei, nasa tindahan ka ba? Susundin kita. May business reception ngayong gabi. Sumama ka sa akin. Naku, medyo hindi ako komportable ngayong araw. Hindi ako pupunta sa tindahan ngayon. Hindi maganda ang pakiramdam. Weiwei, okay ka lang? Medyo nilalamig lang ako. Huwag kang pumunta sa tindahan. Hahanapin kita. Sino yun? Siya si Jen yan, ang current boyfriend ko. Masyadong maraming nangyari kamakailan. Ipapaliwanag ko sa iyo nang mabuti kapag may oras ako. Ayos lang yan. Kung may gagawin ka, gawin mo lang. Weiwei! Weiwei! Narinig kong sinabi ni Heijin yan na masakit ka. Hindi mo sinabi sa akin kung seryoso. Medyo malamig lang. Panahon na rin ang trangkaso para sa akin. Hindi mo maaaring baliwalain kahit isang maliit na sipon. Weiwei! Ang ganda ng damit mo. Hindi pa kitang nakitang nakasuot nito. Bumalik ka. Binigay sa'yo. Buksan at tignan mo. Ngayon ipakita mo sa akin na isusuot mo ito ngayong gabi. Halatang sa iyo ang mas maganda. Palagi akong maganda. Sanay na ang lahat. Mas lalo kang gumaganda. Ang lasa ay lalong gumaganda. Nagsuot ka rin ng pabango ngayon? May boyfriend na talaga siya. Alam mo kung paano dapat pangalagaan na isang babae ang kanyang sarili. Hindi ba? Maaari. Ayaw kong dadalhin ng hinaharap sa cocktail party na ito. Mas gugustuhin ko pang itago sa bahay at mag-enjoy. Jihiyan, nakakadiri ka. Ang pag-ibig ay dapat sabihin ng hayag. Ang mga batang babae nangangailangan ng isang pakiramdam. Itago mo sa puso mo. Paano ito mararamdaman ng iyong kasintahan? Sa tingin mo, Abogado Lu. Sa tingin mo, Abogado Lu. Si Mr. Fang ay nagsasalita tungkol dito. Kailangan ko pang matuto na higit kay Mr. He. Lawyer Lu, nagbibiro ka ba? Ikaw ay isang mahusay na talento. Siyempre, hindi na kailangan dami kasing babae naghahabol sa'yo. Dahil may mga kaibigan kang tumatawid sa ilog. Nahihiya ako sa sarili ko. Bakit ba dapat maliitin si Mr. He? Depende sa iyong karanasan sa buhay. Kulang pa ba ang babaeng humahabol sa'yo? Sayang naman tong mahinang to. Gusto ko lang pakasalan si Weiwei. Okay. Tumigil na nga kayo. Kanina pa tayo nakatayo at nag-uusap. Pasok na tayo. Masaya si Weiwei mamaya. Huwag mong palampasin ito. Pero hindi ako masyadong magaling sumayaw. Hindi mahalaga. Nandito pa rin ako. Kaya kitang isayaw. Jin yan. Nagsasawa na yan sa'yo. Maghintay mamaya. Kami ni Ashi ang magiging hari at reyna sa dance floor. Tara na. Okay lang. Huwag kang kabahan. Anong gusto mo? Hindi talaga ako marunong sumayaw. Paano kung humalap ka ng ibang sasayaw sa'yo? Maaari akong pumunta doon at tumupo at maghintay para sa iyo. May, ako ang boyfriend mo. Piling mo sa akin na sumayaw sa iba. Bakit wala ka nang pakialam sa akin? Hindi ko sinadya yun. Ayos lang ako. Di ka na.
Hindi ba sa tingin mo ito ay mabuti? Halatang magaling ka, hindi lang confident. Balita ng 50,000. Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto mong gawin? Ano naman ang meron sa exchange dance? Hindi ba karaniwan ito sa mga dance party? Maaari mo itong baguhin muli. Bitawan mo ako at tumahimik. Hindi mo sinasadyang nalinlang ang galaw ng mga paa ko ngayon. Weiwei, napakaganda mo ngayon. Sorry, hindi ko sinasadya. Okay lang, may problema ka. Pasensya na. Hindi ako katulad ni Zhengxi at nasanay bilang isang babae sa murang edad. Hindi ko talaga kayang sumayaw. Kalimutan na natin to at huwag na nating patagalin. Bakit ganito ang suot mo ngayon? Maaaring lumitaw ang palda sa aking katawan. Naaalala mo pa ba? Kapag isinuot mo ang palda na ito, umuupo akong kasama ka. Mr. Lu, tapos na tayo. Magpakita ka ng paggalang. Paggalang. Ganito. O ganito. Power outage? Palitan ng 5 klase. Weiwei, dahan-dahan. Weiwei, bakit ang gulo ng buhok mo? Parang may tumama sa akin nung nawala ang kuryente. Weiwei, anong nangyari sa'yo? Parang nasprain yung ankle ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Huwag kang gumalaw ngayon. Dadalhin kita sa tabi. Ashing, anong tinitingnan mo? Wala. Paano kapag nagpalitan lang kami ng mga kasama sa sayaw? Sumayaw ka kasama si Wewe saglit. Diba napakaganda niya? Bakit? Nagsiselos ka? Oo, kaunti. Napakaganda ni Wewe. Hindi siya masyadong magaling mag-bass nung siya ay nasa paaralan. Nakita kong napakaganda niya. Ngayon ay maaari na siyang mag-bass ng higit pa kaysa dati. Mukhang mas maganda yung sayo. Anong gusto mong sabihin ko? Ashing, sa layuning kahulugan, sinong mas maganda? Ako o si Wewe? Ano ang gusto mong sabihin ko, Ashing? Sa layuning kahulugan, sinong mas maganda? Ako o si Wewe? Nag-alinlangan ka? Hindi mo ba talaga iniisip na mas maganda si Wewe kaysa sa akin? Hindi. Bigla na lang akong may naisip sa trabaho. Ashing, masasabi ko sa iyo, nagiging mahinhin ako kapag sinabi kong maganda si Wewe. Hindi mo mararamdaman ng ganito. Kung hindi, magagalit ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ito mangyayari. Okay? Tara na. Ayos lang. Subukan mo igalaw ito. Buti na lang konting sprain lang, di sasakit ang kalamnan mo. Bibili ako ng isang bote ng mga stickers sa aking pagbanda na gamitin ang mga ito kapag bumalik ka. Salamat. Sabihin mo ulit salamat. Magagalit ako. Boyfriend at mag-girlfriend tayo sa simula. Hindi na kailangan maging ganito. Weiwei,
Sa isang kasap mata, lahat tayo ay nakatapos ng maraming taon. Naaalala ko pa nung nasa school tayo, sa kang talentadong babae sa literary club. Merong ilang mga lalaki sa grupong ito na interesado sa'yo. Sadyang wala lang talaga akong lakas ng loob para umamin sa'yo. Paano ito posible? Napakatanga ko noon. Napaka-unpleasant ng pagkatao ko. Paano may makagusto sa akin? Wei, hindi mo ba alam? Maganda ka. At meron kang isang kawili-wiling kalooban. Naaalala ko pa rin ito hanggang ngayon. Ito ay pagdiriwang ng literary club. Bumigkas ka ng tula. Ito ay ang I Like You Silently ni Ruda. Gusto kong tumahimik ka. Para kang nawala. Nakinig ka sa akin mula sa malayo. Hindi ka mahahawakan ng boses ko. Parang nilipad ang mata ko. Parang isang sa iyong bibig. Si Neruda, samang 20 tula ng pag-ibig at isang tula ng isang desperadong kanta. Gusto mo rin ang kanyang mga tula. Isang zen siya. Kamakailan ay nagbabasa ng 20 tula ng pag-ibig ni Neruda at isang awit ng kawalan ng pag-asa. Ang paborito ko, gusto kong tumahimik ka. Iniisip ko kung nabasa ito ni Mr. Lee. Well, ikaw ang hangin, ang dakilang talento sa Miss School na nabasa ito noon pa man. Pero gusto ko pa rin kopyahin para sa'yo. Dahil gusto ko ito, nanahimik ka. Hindi, si Shishi ang may gusto nito. Ako. Sinundan ko lang si Shishi at natutunan kong ilan. Ito lang kaya kong bigasin. Okay. Gumagabi na. Hindi maganda ang pakiramdam ni Wewe ngayon. Balik tayo at magpahinga muna. Mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Okay, Wewe. May sakit ka pa. Bumalik ka at magpahinga ng mabilis. Tara na. Ashing, pwede bang pumunta ka sa bahay namin ngayong gabi? Paborito ni Daddy ang larong chess. Palagi ko kasi siyang pinagsasabihan na gusto kong makipaglaro sa'yo. Okay. Wewe, anong nangyari? Wala. Sumakit na naman yung sprain sa paa ko. Huwag kang umalis. Yayakapin kita. Zisheng? Bakit mo kang hanap? Anong gusto mong gawin? Shewe. Ang lakas ng loob mo, saktan ako! Ang dami mong nainom kaya nabaliw ka! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Parang hindi pa ako humantong sa ganito. Bakit ka nagpapanggap? Shenyue, anong problema mo? Zishen, sobrang nasaktan ako. Alam mo bang matagal ako nasasaktan? Alam mo bang matagal ako nasasaktan? Naspray ng paa mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin na mas maaga? Huwag mo akong alalahanin. Dadalhin kita sa ospital. Ang sprain sa iyong paa ay hindi naman ganoon kalubha. Ito ay dahil ang pangalawang pinsala ay mas nagdulot pa ng isang pinsala. Siguraduhin mag-ingat ka sa susunod. Salamat, Doctor. Pasensya na. Lawyer Lou, salamat sa paghatid sa akin.
Ngunit, lumalalim na ang gabi. Please, umuwi ka na. Shania Wei. May sarili akong boyfriend. At pupuntahan niya ako dito para alagaan ako. Hinihintay ka na rin ang girlfriend mo sa bahay. Sigurado ka ba? Kung hindi, May mali ba sa'yo? May tinatago ka ba sa akin? bakit niya naitanong yun? Alam niya ba na nagsulat ako ng love letter kay Jayshi? O alam niya ang tungkol sa anak namin na si Nian? Hindi. Imposibleng malaman niya. Wala. Ayusin mo lang na hindi ko malaman ang pinagsisinungaling mo sa akin. Kung hindi, Lucy Sheng, umaasa lang ako na ikaw at si Jingxi ay magkasundo at magkasama habang buhay. Puputulin ko ng relasyon sa pagitan nating dalawa.